kinaguman sa matag adlaw. So pasalamat po sa Ginoo nga naata karon. I truly believe na nakakaroon diri sa simbahan kay sa purpose nga maghangyo sa Ginoo, magampo. Kaya nagatuo ka nga ay mga problema, na ay mga ginawadod sa kinabuhi nga dili nimo kaya nga ikaw lang. So para karon nga naata diri sa hinungdan nga ay tarong sa Ginoo. At the same time, himayaw ko na ito ang Ginoo sa Espiritu o kamaturan. So we pray sa atong highways and byways, kinasa ka naroon sa ilang destinasyon na sila sa Surigao. So naglakaw sila kanina, mga alas 3 ng hapon. Estimated kay 6 hours na ilang biyahe patulong dito, wala yung uno. So mga 9 o'clock, na sila dito. So wala may nungulong ilang biyahe atong iampo, specialist si Pastor Jet, kay siya may driver. So kinahanglan na to siya na iampo kay ang safety, ikinahanglan yun. Kaya ang ilang purpose dito is magwali sa pulong sa Ginoo. Sa mga katawan, so we pray for the preacher. Kaya gamay-gamay na sila, mga siguro si Pastor Jen, si Pastor Gerardo San, si Pastor Rene Adlaon, si Bradsyo, o namin mga members sa Street Preaching, sa Highways and Byways, na wala sila ka-attend kay may mga kapinigyan sa lawas, tapos na po yung mga lias-kaso ba. So yan po na to ang mga preachers kay kanang gikinahanglan na ganyan, nagi sila tingog ang preaching of the Word of God, the presentation of the Gospel. Yan po na to nga klaro po sa mga katawan nga nanginahanglan. So yan po na to ang people nga maabot nila nga kanang receptive sa paminaw, sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Sila makaambog yun sa kalawasan sila mga kalan. So, dili siguro ito maglangan kay medyo wala tayo rason sa dito maglangan. Atong tawagon si Brother Reverend sa pag-sunglit, sa pag-awit buwang kanta, and then kung na special number, ang damdaan ay para sunod na rin.
Dugay dito ka nito din mga urbano. Seven. Sound of a bride. Ready, sing. Sound of a bride. See the voice that praise the thunder high for the Lord. Hear your arms and
Amen. Daghang salamat sa mensahe sa awit o sa atong energetic na song leader. Nainom mo na siya Milo ganina. Sumala sa akong teacher ganina sa Bible School, ningon siya kita mga Baptist, ningon kita wala na tayo ng sigarilyo, wala na tayo ng inom. Pero bisyo na to, kape dito eh. Mali daw na. Ang gingon niya, dili ito na biblical. Ang biblical daw, gingon sa pulong sa Ginoo kay, my son, forget not my law. So, may ilog, ito dapat. So, pero kabuha ko lang to. So, i-apply niya. Ito, energetic kayo siya. So, ako, kape man. So, medyo kalbaan. So, by the way, si Pastor, wala dahil karon kay moto na sila sa Surigao, na wali sila sa pulong sa Ginoo, sa mga kalag, mga katawan na wala pa nakakong magkaluwasan. So, mo ano ilang tumong, ilang reach out ang mga katawan na wala pa nakakong magkaluwasan sa ilang kalag. So, nagsunod lang sila sa command sa Ginoo sa Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore into the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever you do. So, naas na karon dito, dagan ng isulti sa Biblia, ang lakaw kita, Acts chapter 1 verse 8, sa isulti sa pulong sa Ginoo. So, isulti sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, naa sila karon dito, kita, dili man ang mga kuyo, duty man nato ng mga Kristohano nga mukan ka, wadto ka, mulakaw, kita, dili ta makalakaw, ikaw na kita mo hatag. So, dili mo, kung dili ka kahatag, estudyante ka, ampo. So, wala exemption sa tawa. Kung sa ilang kadaugan dito, kadaugan po nato. So, kung sa ilang buluhaton dito, tabangan po nato. Sa pagampo, dili man kita tanan makalakaw. So, yan po nato ang mga preachers na to, kay gamay na sila. So, dako-dako po biya ang ilahang walihanan. Unya, gamay na sila, kay naalagay mga members sa highways and byways nga nagkasakit. Siguro mga tulo upat ang nagkasakit. So, kulang og ng power ba. So, yan po nato nga i-preserve sa Ginoo ilahang tingog. Moro na ilang puhunan. Kung wala sila tingog, ato sila dito, alaglag, ginang ilahan. Pagkaon, rin. Pero muna nga, yan po nato nga i-preserve sa Ginoo ilahang tingog. And then, usa ba itong liptan? Mga alapuanan. Scripture and song presentation sa grade 3 na no? Grade 3 students, grade 3 pupils sa RBCS. So, tulong mo nga klase, mag-ibububang, na RBBC, na RBBI, na RBCS. So, yan pa na ito mga pupils sa RBCS na tagaan sila kusog, kaalam sa Ginoo. Preserve ko nilang tingog sa ilang scripture and song presentation. Kapan sila ang teacher, no? Paano naman ilang teacher, how naman ginang tundo. So, expect tawag pa na. So, yan po na to, mga bisita sa mga ginikanan na muani, mutambong, yan po na to ang kaluwasan sa ilang kalag. Especially katong namin mga bagugod nga nagpa-enroll. So, yan po na to makakon sila kaluwasan sa ilang kalag. And then, padayon ta siguro mga gabi na siguro sa Friday, makaulit sila ni Pastor Jed. So yan po na to, kung ito ilang goal, ginakritik mo po na sila sa igon. Ano sila, kanang street preaching, nag-uago o manay. Kanang street preaching, naglaan ka doon, kanang street preaching, kalas-kalas ko daw sa laway. So dili ba daw na madala sa simbahan? So ana ang ilang kritik. So pero ang nana sila kanang tawag niya, kasabihan ng mga highways and byways nga street preachers, nasa sila kasabihan. Dili nato sila dalahon sa simbahan, dalahon nato sila sa langit. So, mo na ilang kasabihan. So, by Pastor Jed Resurrection. So, mo na ilang balik wala nato na sila gihandom na madala nato sa simbahan, pero madala nato ang pulong sa Ginoo sa ila, kaluwasan na nato ang iwali sa ila. So, yapo nato sila kay kung wala, dili na nila kaya kung sila lang. Especially, kailangan nila Ginoo, kailangan po nila ng mga igsoon. So, kailangan nila na strive together for the faith of the gospel. Managing mo sa kanta,
we serve together for the furtherance of the gospel and we spend together for the financing of the gospel. So kinahanglan nato nga atong hinumduman kanunay nga every soul in the jail is our mission field. So gisulti na sa una pa, every soul in the hospital is our mission field. Every soul in the streets is our mission field. Everywhere is our mission field. So kay because every lost soul is our mission field. So kung maabot sila sa mga lugar na yung mga tao, dili mo kinatanan liwas diya. Kung namay liwas diya, panagsaringin kayo. So mo ito ilang tumo na kinahanglan to paluyuhan ko, pinagi sa pagampo. O di na madugay, kung nadugay na ta, dito sa stand, dito sa open our Bible, kanina din, igo lang mo ng garden dito sa gawas, yun na, gitawag mo ni pastor, na siya na, Brad, ikawali mo yung Brad, medyo, siyempre, alas 3 naman, medyo na tulala, kita ginagmay. So, and then, lingon siya nga, ayaw dugaya, so, expected niya, mubo lang niya ang malingaron. So, let's all stand, tinunan na mo. Let's open our Bible in Luke chapter 12, verse 16 and down to verse 21. Luke chapter 12, verse 16 down to verse number 21. So we will read it responsibly, meaning ako mabasa sa verse number 16, kamo sa verse number 17, and so on, and all together in verse number 21. Nana mo, say amen. Amen. Okay, verse number 16. And spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Verse number 18, and he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Verse 20, but God said unto them, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Verse 21, all together, read. So is he that layeth up treasure for himself is not rich toward God. Let's pray. Good God, Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this day, this night, Lord God. Thank you, Lord, for the opportunity given to preach your word. Guide me, Lord, with wisdom. Use me, Lord, to ponder the word. Ikaw mag-auban sa mga kasing-kasing sa mga katawan. Na I pray, dear Lord, ikaw ginoo mga pasaylo, ginoo sa mga kasalanan. How many times, ginoo, kami nagkulang. Doon na kami mga trespasses and shortcomings, ginoo. I pray, dear Lord, na ang imong pulong, may tisok sa kasing-kasing sa mga katawan karon, hindi makita ang akong kagalingon. Help me, Lord. Hindi tayo pumubos sa alagad, ginoo. Ang imong pulong, Lord God, makahatag, encouragement sa matagos sa kanan. Ikaw, Lord God, mga panilipod ka namo, ikaw mag-auban ka namo, ginoo. Avoid mga distraction, huwag niya mga distraction sa palibot. We just go. These things I pray in Jesus' name. Amen. Okay, all be seated. So, ganun siya na mensahe, a parable of Jesus Christ na gisulti ngadto sa mga sa iyang mga disciples. So, mayon nga parable, an earthly story with heavenly meaning. Kalibutan ng istorya nga adunay langit nun nga pasabot. So, diri sa Luke chapter 12, verse 16 to 21, gipasabot diri ni Ginoong Jesucristo. Ang usa ka parable may tungod sa usa ka taong dato. Kung imong isa-isahon diya, ato ni sabton sa verse number 16, and spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. So ang istorya may tungod sa usa ka taong dato nga gipanalanginan maayo sa Ginoo. Ang iyahang yuta nag-produce or naghatag og daghan ng mga abot. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. But pasabot, daghan kay siya kaani. Karon unsay nahitabo, unsay iyang gibuhat, unsay iyang giingon sa verse number 17. And he thought within himself, siya naguna-una sa iyang kaugalingon, saying, what shall I do? Ano siya man akong buhaton sa akong bahanti?
sa akong mga abot, sa akong mga nakuha nga abot gikan sa akong mga pananom. Unsa na akong buhaton? Ingon siya, because I have no room where to bestow my fruits. Ano sa mga buhaton? Kaya wala naman ko'y butangan. Puno na akong butika. Puno na akong barns. Puno na akong mga kamalig. Kung kasabot ang mga ng kamalig. So, puno na gyud ang iyang butika. So, wala na siya kabutangan. Mo nagingnan niyang kagalingon. Ano sa mga ng buhaton? Wala na ko'y mabutangan na rin. So, ingon sa verse number 11, he said, this will I do. Gusto rin niyang kagalingon. Mo niya akong buhaton. I will pull my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. Padak-an ako niya akong barns, padak-an ako niya akong budiga, padak-an ako niya akong kamalig. Kaya dito na ako ibutang ang akong mga fruits and my goods. So nakabutang din sa verse 19, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Tingnan niya nga, tingnan din akong kalag na, kalag ko, magkalipay ka. Take thine eat. Kasi nakabutang din, take thine eat, drink, and be merry. Daghan mong kag-abot, daghan mong kag-kwarta, daghan mong mga prutas, daghan mong kag-produkto. Padakuwi yung imong buwan. Tingnan niya kung galingon ba? Padakuwi imong mga barns, ang imong budiga. Unya, dinduya na lang ka, tittenis ba? Payahay ba? Payahay na lang ka, and then, isa nakabutan niya, kaon, sa ba? Inom, o magkalipay ka. Ana ang iyang nauna sa diyang naabot sa iyang prosperity. So, sa isulti niya sa verse number 20, but God said unto him, thou fool. Tingnan sa Ginoo, buwang. Hoy, buwang. Karong gabi una, ang imong kalag, pagkakuhaon kanimo. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. So ang mensahe sa pulong sa Ginoo karong kagabi una, ititilan na ako ni siya sad prosperity. Sad prosperity. Kung muna na ako din, marang contradicting, no? Sad. Kanya, prosperity. Contradicting kayo ang kuha ba? So, kung saan na ito napagsabot, kung saan na siya ang sad prosperity. So, tagaan tawag mga illustration, kung saan gila na ang sad prosperity. So, kabantay mga tungkuhan, Miss Universe 2016. Itong Pia Works Back ba? Pia Alonzo Works Back. Nya, isa to yung murag katong gali, Colombia. Nga sila na lang duwa sa atubangan, i-announce na ba kung sa Miss Universe. So, ang gitawag, ang Colombia. Isa ito pangalan sa upaw nga Steve Harvey. Ang gitawag ni Steve Harvey kay si katong Colombia. So, grabe, libay na siya. Gitawaran na siya ka ng isang crowd sa pang Miss Universe. Unya, grabe, nagkaway-kaway na sa mga tao. Siya, celebrate na siya. Ingon siya nga, ako naging ko. Grabe nga, Miss Universe ko na, tibok ko nyo na. Universe, ikaw ang, kumbaga, pinaka-gapa o pinaka-bright. Kaya ko, manay ko niya, competition. So, pero sa diyang, taon-taon, step up si Steve Harvey. Gingon niya kay, I'm sorry. Murag, nakamali ko. Ang Miss Universe GDI is Philippines. Si Pia Alonzo Works Back. So, grabe, hugno kayo sa iyaan. Miss Universe na, naging, ano ba? Kumbaga, pera na, naging bato pa ba? So, luay kayo siya ka ng, na ang sad prosperity. Murag, malipayan na ka, pero ay. Murag wala ba? Tapos, another thing, illustration, ato na ipan, isa ka birthday girl, siguro nakakita naman siguro man eh. Katong sa Facebook, nakakita na ako sa murag reels na siguro to. Alam na yung isa ka birthday girl na nag-celebrate siya sa iyang birthday, silang balay. Tapos, yung mga friends, kaya nangabot na, nadala sa mga ilang mga regalo. Tagaan siya siguro dito, mga mamahaling relo siguro to. Mga mamahaling mga cellphone, mga iPhone siguro,
Then mamahaling sa mga gamit para sa iya o sa gusto niya. Yatag sila mga friends. Then isa sa iyang friend nga lalaki, naabot wala ko pala, friend ko niya or boyfriend ko niya. Naabot ang dala kay kuan, loaf bread. Kuan na to? Kita ka na? Yun daw. So, ang yan dala, loaf bread lang. Happy birthday, this is for you. Ano siya? Ano ba ba? Dili ko limang gusto loaf bread. Hindi mo natin sa birthday na ko ni. Ang sanay kuan, nga ng merinda. Nga loaf bread yung natin sa kuha. Ang sayang ibuhat. Tungkol sa iyang suya ba? Suya na siya. Ang birthday girl. Iya, to gikunis-kunis tong kwan, Gabriel niya, anak ko pa pre. Gabriel niya ang loaf bread, niya ipakaon niya sa lalaki. Malbala na, kauna na. Kuha niya tan, ipakaon niya sa mga lalaki. Naulawan ang lalaki. And then, sa sige niya kanana sa pan, pag-ana niya, nakaana sa susi. Sa tunga-tunga sa pan. Yan, niana man ang kwan, ang lalaki, tukos yung kaulaw, naulawan siya. Pakaulawan siya sa mga birthday girl. Para gulat siya na ipakita, gikuha niya, gibawit niya ang regalo. Gikuha niya ang susi, tapos ligawa siya. Gisundan sa mga babae, gisundan sa iyang mga friends. Kato ang loaf bread, kato susi nga nasa loaf bread. Kato nga susi dito sa sakinan nga mamahalin. Nga napay bulang, napay hearts dito sa gawas, nakaparking nga daan sa gawas. Kaya pagtanaw niya, mao gid tato iyang regalo. So kaya man kung ibaras sa mukha, naghatag sa iya ang regalo, kung sa iyo buwan ay abrihan sa lalaki ang sakinan, sulod siya dito, drive niya, ulit sa silahan. Sakyan na, naging ano pa. So, nga na ang sad prosperity. So kanang naana ka sa part ba nga, ayahay na ka, nagiging prosperous na yung kinabuhi, pero, ay nga ni din, wala, murag na, kasi ito yung sulti nila na sunugan o puno. So, nga na ang naitabo. So, another thing, ako magulang, naka-experience ni anak. Dili pa mo ito uso itong mga kapa, dili pa ito uso itong mga, isa ito? Everarm. So, pa itong mga investment scheme sa una. Regin. Wala pa na nauso sa una. Wala pa agad ang mga, basta dagan itong mga investment scheme sa una. Nato investment scheme sa una, ngapil lang ako, kuya, mga igsuon. Siguro ilang analogi ato, mga 1.4 million raman. So, apil sila itong investment scheme, siguro mga 2013, 2014, 15, 16. Ang ako magulang, ang saad sa iya, pag muhatag ka ni ani nga amang, 40,000, 20,000, 10,000, within 3 months, within 4 months, kay reader ng motor. Sa 10,000 yung mahal din ang reader. 100 kapit, yung siguro na. So, within 4 months, kay reader. Sige, paabot siya. Reader na ni. April na to, niya panaron. Kanang February na. March na. Pagtaw-taw, nasirado itong Jacama. Jacama, may pangalan itong investment scheme sa una. Nasirado. Para siya, nakaingon siya nga, reader na, naging water pa. Nakaanag siya. So, marag, naana ka sa punto, mana siya sad prosperity. So, kining tawhana, naana saya ka na, kumakain ka ba, gipanalangin sa Ginoo, gitagaan sa tanan sa Ginoo, kanang gipanalangin ng inyuta ba? Wala yung mga devourer, wala yung mga pestilence nga na naabot sa iyahang pananong. But pasabot, sumala pa sa pulong sa Ginoo, kung sa tayo isulti dito sa verse number 17, verse 16, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. But pasabot, tatok yun siya. Naabot siyang punto bisag paayahin lang mga ba? Bisag maglingkod-lingkod na lang mga ba? Bisag higda-higda, bisag magbiyanduyan lang mga ba? Dili na kumagutman na tanawa rin ko. Ang akong mga kamalig, di na masudlan. Ang akong mga budiga, wala na kabutangan. Ang akong himuan pagani, magbuhat pa ko og another budiga or ako rin i-extinan ang akong budiga. Aron na ako'y masugdan sa akong mga bahanti, sa akong mga abot. Ano ang iyang nauna-una? Pero, tingnan sa Ginoo, buang.
verse 20. So atong ibalon, what makes him full? So mo to siya ang title sa atong mensahe, sad prosperity. Dali na nato ni. So nganong may anak man, nganong nagiging sad prosperity man ang nitabo si nining tawanan, nining taong dato. Una, unsay mga hinungdan? O natay 3 points karon. Una, the self-centered planning. Self-centered planning. Asaya mga plano ang sentro iyahang kaugalingon. Unsa may gisulti niya? Verse number 17 to verse number 18. Unsay gisulti niya? 5 times niya gisulti ang may, 6 times niya gisulti ang ay. Tanaw na to, yapon na to. Verse 16. Unsa yan? Anak kay bande, dagan na kayo mga butang. I-extend na ako ni akong mga unsay yang gisulti niya sa verse number 16. Verse number 17 rather, hantod sa verse number 18. And he thought within himself saying, naguna-una sa una-una siya kaugalingon o nagingon, what shall I do? Isa. Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. And I will pull my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits. 5 na. And my goods. Unom na. And then, pila to kabog ang inyong nabasa? Verse number 17 hangtod sa verse number 18. Basahan ko nimo sa verse number 19. And I, kapila na Ika-6 ba or ika-7 na? Ika-7 na. Sa verse 19, and I will say to my soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. So, imong makita diri puro siya may. Mo niya akong buhaton. Ingani akong himuon. Kala ko, ingani mo himuon. Mo ni, akong padakan akong budiga, akong himuan, ako paning tumagan ang budiga, dito na akong ibutan. So sometimes, maabot sa ato ang prosperity, makalimot ka sa Ginoo. Wala na ito i-consider nga ang Ginoo may nagpanalangin sa tuwa. Wala na ito i-acknowledge nga ang Ginoo mo'y nagtabang, naghatag sa atong kusog kung kaalam. Aron, makabuot na nato ka mga butang. Kung wala kay kaalam, anong ka? Wala dito Wala kay kaalam na magnegosyo ka? So ikaw lang? Wala po. Kisa mo naghatag kung kaalam sa imo. Sa imong pag-eskwela, sa imong pagtrabaho, sa imong pagnegosyo, kisa may naghatag sa imong kaalam? Ang Ginoo. So dili na to siya kilimtan kung maabot sa ato ang time nga panalangin bunta sa Ginoo. We sometimes reality gina siya. Kung dagan kang kwarta ay murag dili kay kagaampo ba? Dili kay tagaampo. Kung may tanglawas, wala tagaampo udil. Atong yung inumdumon nga adunay mga tao nga nagkasakit. Wala ka nagkasakit, pero nakaiso nagkasakit. So kinahanglan gyapon ka maampo. Yan na. Dili mo kalimtan ang Ginoo kanunay. Di na to kalimtan ang Ginoo. Say ako lagi basta ang ingon magina ko diri sa experience ako sa Bible school kay my best and my worst experience. Mao na ako masulti sa Bible school. Wala akong experience ba? My best and my worst experience. Nga naman, kung Bible student ka, obligado ka magbasa Bible, obligado ka mag-swimming, obligado ka kung membro lang ka sa simbahan, yung mga membro siguro, mga young people, siguro kung dili sila makabasa Bible isang adlaw, marag, okay ra ba? Dili ka guilty. Pero kung Bible student ka, dili ka kabasa Bible isang semana, marag, dili na po siguro mga itanano, minahon na. Di na mga paminahon. Pero na-experience ako na, tinood. 1 week, wala kabasa Bible. So muna, worst sa akong ginagawa. But, hindi po na ako na-experience ang pinaka-best na ko sa pagbasa sa tulad niyo. Kaya dili lang, isa ka verse ako nabasa,
sa usa ka adlaw, dili lang isa ka verse, dili lang 5 ka verse, dili lang 10 ka verse, dili lang 50 ka verse, dili lang isa ka book. Or dili lang whole chapter. Dili lang 2 ka book, dili lang 3 ka book. Na-experience ko na ako nga nakabasa ko 9 books sa usa ka adlaw. So, muna makayo ko nga, my best and my worst experience. So na yung mga times nga, ang hawak ko yung gamit sa ano, pero napoy, nagkapaningkamot ko ta nga, gamitin kita sa Ginoo. Amen? So, especially sa mga students, lisod kayo, iwin mo, kinsa, classmate. Kaya man, kabalo man siya sa imong kalaki. Na, ginoo ka, kabalo. Kusog, di mo malikas. Isa nga naka-experience nga, di puli sa classmate niya, nag-isgot mo kwan, ganang ginoo. Ginoo, istoryahan na. Sabay, mga isawa na nagkating gani. Di ba? So na yung mga times nga, maglisod ka, nata sa kwan ba, sa ubos. Kaya ningon sila, ang kinabuhi daw, mura naman daw ng ganang ligid. Usahay, nasa taas, usahay, nasa ubos. So, usahay, nasa taas, sa ubos na po. Ang importante diyan, nakatong sa taas, kung nakakasaubos, katong nasa taas, may encourage mo ha. Napapag ka sa taas, katong na po na-encourage mo, nag-discourage mo, ikaw na po mag-encourage sa iya ha. Ayaw pa sa muti yung discourage. Hindi mo na ba mo, tagam ka kay, mo ka nagbantay, tagam ka kay, kung mo ka, pabaya mo sa mong kagalingon. Tagam ka kay, kung mo ka, padala mo ka sa imong unod, tagam ka kay, kung mo ka, di mo ka maminaw. So ayaw ko na. Yun nga lang na, namin times nga, kanang yawa lagi ang magamit sa imo. Napoy times nga. Ganun ka nga, Lord. Tibok na ako yung naboy, gabintay lang ang Ginoo. Nga may mo kong example sa sinultian, sa binuhatan, o sa mga imong mga ibang storya. Sa imong ipanguna-una, sa imong mga goal, sa imong mga prinsipyo. And mo na siya ang itawag sa usa ka taong nato. Anong nabuo? Itawag mo siya sa Ginoo nga buang. Kalimot siya sa Ginoo. Sabi na ito, iyap daw, marag, basta 6 ang ay ang may tanada ninyo balik. So, gibalik, 6 times ang ay, 5 times ang may. So, 11 times sa duha ka bersikulo, pila ka bersikulo to. Nga iyahang gisulti nga ay ako mao ni akong himuon. Ako tanan. Naabot sa iyang katigayunan, naabot sa iyang bahandi, iyahang kaugalingon ang iyahang kanunay. Kumbaga pulong sa akong magulang ba. Ana siya nga sa Ginoo sa Ginoo nagampo, sa yawa nagpasalamat. Nakakal mo na? Ako kay Lord, tagay ko kwarta, tagay ko kay Ginoo. Ay para sa ani ana, pagkatao tigiinom ra. Na kwarta. Inom ra. So mo na third nga sa Ginoo na kayo sa yawa ni nagpasalamat. So inana ang naitabo sa taong dato, gina sa Ginoo nga buwang. And then point number 1 sa ito, the self-centered planning. So dili kita dapat makalimot sa Panginoon. Dili ta makalimot nga ibutang ang Ginoo sa sentro sa atong mga plano. May ka nagplano ba ako nga mahimo kong kanang driver. Nagplano ba ako nga mahimo kong kanang plano nga mahimo kong driver. Kaya ako pagliksa ng akong amigo nga sa una nga gikuan ko. So na kay mga plano ba nga para sa imong kagalingon, dili maayo nga intention. So kinahanglan sa mga plano nato sa itong kinabuhi, nay sa kakuan, nay sa ilustrasyon na. Yan na siya. Usa ka tao nga nagbuhi sa manok. Yan na usa ka tao nga kining ako manok, maaan man eh. Ako ni siya padaghanon. So, isa ra man kabuok. Angkol na ko, padato, di ko. So, ako ni siya padaghanon. Kining isa ka manok na ko, ako ni palitan og kanang sunoy ka para makadaghan sila. Mga itlog mo ng manok og 20 ka buok. 20 na yun. So
So mo to mahimong piso, mahimo na kuan, daghan na yung itlog antod nga na sa poultry. Antod nga siya na ang supplier sa tibok Tagum. Antod nga siya na ang supplier sa tibok Davao del Norte. Antod nga siya na ang supplier sa Davao Region. Antod nga siya na ay supplier sa Mindanao. Antod nga naabot pa gyud sa Visayas o sa tibok Pilipinas. Mao na yung pangarap. Siya ay supplier sa tanan nga mga manok, itlog, tanan. Unya, pag madato na ko, mapalit ko sa kinan. Kaya akong paagian si sister nga nagchismis ako. Katong mga maritis o mga marisol na mga igsuon sa pagtuo, ako itong pasuyaon. Unya, pag naas sa pastor, ako ang napitipan sa pastor. Kay, paanan ka na mangigo pa sa ako. Pitipan ako nagkuhan, kato si brother, nagwaliwali sa ako. Kuhanan, nangako tayo, sinaban, nangako to. Ako, ito pagkitaon sa kong kuhan. Sinan, unya, pag kanang nabo ko, naman, kuisuyaon yun nga, mga classmate dito ba? Mga people students. Ay, paano, magbukod to? Kung ilang mong doon, siyempre, kampihan ako ng pirmira. Sa pirmira, 100 naman ang dagan. Tapos, segunda na yun. Pag ako pa segunda, tercera, dili na nakaguot. Mubukod yun, parta na ko na. Atod nga, barcha, ana-ana na nariyakan. Ato 6 na daw. Wala sa kabalo, yung gigunitan, ang liog sa iyang manok. O pag-ana niya, sige na yung ana, natuwag yung manok, namatay ang manok. Guba ang pangarap. Guba ang pangarap sa mga tao. So muna, abot na ka sa imong pan. Maabot ka sa prosperity, maoday na, maabot ka sa prosperity. Ana Ginoo ba siya? Ay, madato ka. Kay ana din yung intention na, patyo na ito na yung pangarap. Patyo na ito na yung manok. So nga, napo tayo sa kuan, managite siya. Kabalo mo naman managite ka ng pintuba ba? Ana siya, tining akong tuba. Isa raman kagalon, nga ugma. Isa raman kagalon. Di magiging mo dato ari. Ano mo na ako ni, baligyan ako ni. Tapos ang halin, ipalit na kong 2 kagalon. O niya, ang 2 kagalon na halin, palit na po na ako o 4 kagalon. Di mahalon mo niya na, mangumpra mo siya. O niya, pag kining 4 kagalon, palit ako 8. O niya, antod nga 16, antod nga 32, 64, antod nga nabot na kuan. 158. Abi, pila na, antod nga siya na yung supplier sa tanang mga galbas. Kaya mo sa galbas? Pila sili rin wala na, 2 baso. So, ako na yung supplier sa tanang mga galbas, mga palainom, diri sa Apocon. Antod nga naabot, bisag asa na naabot, antod nga po, Philippines Earth Universe. Unya, pagdato na ko, magkuha ko, ay magbuhat ko mansyon. Unya, pag magbuhat ko mansyon, siyempre, magkuha tagkatabang, kay mansyon ko na, isa, naganiliga na, kuha tagkatabang. Unya, siyempre, dako mga musin doon, dapat matrabaho mo sila. Unya, kanang katabang, pag magpahinay-hinay na, ako na, sipaon ako na. Wala siya kabalo, ang iyang nasipa, ang iyang isang galon na tuba. Yabo niya pangarap. So wala na dayon niya pangarap. So but anyway, ika na, self-centered planning. So para walay labot ang Ginoo sa iyang mga plano sa kinabuhi. So muna siya na dili wala gitugot sa Ginoo nga take the news day ha. Eat, drink and be merry day ha. Doubtful. Thy soul is required. This night, your soul is required unto thee. Point number 2, number 1, self-centered planning. Point number 2, self-priority. Tanawan niyo sa verse number 19. Kung sa'yo gusto diya, take thine ease. Eat, drink, and be merry. Sa nabot na saya ang panalangin sa Ginoo. Unsa iya hanay gisulti? Tao. Pagpaka ng pagparahay, tignenis, ayahay. Kao, inom, o magkalipay. Magsadya ka. Wala isa ka wala dito na, naabi to si Vince dito.
Kinahanglan to ka ng gan ba? Kinahanglan to pamasahe ba? Naman dito ako magsuot dito, kinahanglan to pag-apo ba? Murag kini siguro ang akong durian, murag kinahanglan na sa akong animikon nga ka ba? Animik nga isuon dito ba? So gini siguro ang akong kuan, gini sa akin, murag nanginahanglan to protein na ng mga Bible students dito ba? Kay murag luya, kaya murag may bukog ba? So kinahanglan siguro na nag-protein, so kinahanglan ako niyatag ng saging. Kanya, uy, kung saan itong mga yung people dito, murag kuan man, pero kulang sa kuan ba? Kulang sa vitamin C ba? Kinahanglan siguro na ako niyatag, isa na ako ka basket nga papaya, yatag siguro na ako yung sinabi. Siguro wala isa ko na una na. Kung sa'yo yung una, iyalang kayo galingon. Kung sa'yo yung priority, iyalang kayo galingon. Nakadawat sa kakong kapanalangin, priority na iyalang kayo galingon. Wala sila yung i-prioritize, iyalang kayo galingon. So na, pag-ayahay na. Nakakay dagang bandi, nakakay dagang abot. O, kaon na lang kaway. Inom na lang kaway. Lipay-lipay na lang kaway. Bahala na sila diya. At least wala man sila natabang sa imong daro, wala man sila natabang sa imong guna, wala man sila natabang sa imong bungkal sa yuta. Wala pa na sila napainit, wala pa na sila natabang og tanong. Bahala na sila diya. Ikaw, mura ka, ay, dinduyan, mura ka. Inom-inom na ka diya. Nya, ayun na, kan. Ikaw, lipay-lipay na kulit mo diya. Tingnan niya yung kalan. Iyang kagaling mo. So, muna siya gitawag na self-priority. So, muna siya naitawag anong gingan siya sa Ginoo nga buwang. Anong nahimong sad prosperity. Kadawagan na, kapilian pa. So, anong nahitabo niya na? Point number 1, ang sa tanan niyang plano, kaugalingon ra ang sentro. Wala apil ng Ginoo. Ikaduha, ang iyahang kaugalingon ra ang iyahang i-prioritize. And ikatulo, the serious problem. The serious problem. Verse 20 and verse 21. Natamasawa. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall require of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that laid up treasure for himself, and is not rich toward God. So, manig sulti sa Ginoo siya, buwang ka. Imong kalag, is required of thee. Kung nakuhaon ka mo imong kalag, huwag pasabot, matay ka. So, isulti sa Ginoo sa Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Unsa may pulos so sa katao mayahang makuha ang bandit tibok kalibutan kung ang iyahang kalag mawala. So sa iyahang kagalingon, ningon siya na wala na, ayahin na kayo, kaya humanang gago, kao, niluminaw, sadya-sadya na lang ko. Pero sa gusto din sa Ginoo siya, buwang ka, thy soul. This night, thy soul is required of thee. So, ba't pasabot na ng mga kaisunan, sa tanan na itong mga, mabot na sa ito ang prosperity, wala ka takabalo, kasi yung prosperity sa tuwa na niya. Ang uban, prosper ng uban. Pero sa mga kuwan pa, mga batanan pa, wala pa may kabalo, isay, madato sa mga. Pero ang may mamino sa Ginoo sa tuwa nga, kung mabot ng galing sa tuwa, mga bandi, abot, kinahanglan po tayo, kinahanglan po tayo pasalamat sa Ginoo. Kinahanglan po tayo, una-una, may tungod sa Ginoo. So, kaya naman, in our conclusion, God without man, still God. Ang Diyos, kung wala'y tao, Diyos na sa gihapon. But man without God is nothing. Ang tao na wala'y Diyos, wala yun. According to Proverbs chapter 3 verse 5, the Common Bible, in Proverbs chapter 3 verse 5, so sa gibutang diya, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Salig sa Ginoo, tibok ng mga kasing-kasing, and lean not unto thine understanding. Ayaw sandig sa imong kaugalingon nga pagsagot. And verse number 6, sa gisulti diya,
in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, naay direction. Kung ipatalo na i-acknowledge mo si Ginoo ba, Lord, mo ni akong pumagi Ginoo, mo ni akong pangandoy Ginoo, nga kung tagaan na ito mo 1 million, Lord, at tabangan ginako ang ministry. So, may kulang sa iya. Sa diyan, wala siya sa diyan, naana siya ang panalangin, kung sa iya ni-prioritize, ang iyahang kagalingon. Wala siya nagunauna for others. Wala siya nagunauna for mga pobre. Wala siya nagunauna for church. Wala siya nagunauna sa mga lost. Wala siya nagunauna sa iyang pastor. O wala ba siya pastor? Sa tuwa, wala. Dili, makalimot ta sa atong pastor nga nag-ampo kanunay kanato, nagluhod kanunay kanato. Nakalimot ta sa atong brethren. Nakalimot ta sa Ginoo. Say, nakalimot ta sa atong tithes. Kay ampo sa Ginoo kwarta niya. Nahurot mo ni mo balit Nakalimot ta sa atong tithes, nakalimot ta nga naay ministry. Nagkikinahanglan. Especially ang ministry nga ilang ibuhat karon, street preaching, highways and byways. Nanginahanglan po sila o panggasolina. Nanginahanglan po sila o pangkaon nila. Dili na libre ang tanan. Sige, dili mo ta makalakaw, makahatag ta, makatabang ta. Kung dili mo ta makahatag, makaampo ta. So, ayun na ito kalimtan ng Ginoo. Kung dili ta gusto, mabot po sa atong punto nga ingnon ta ba? Lo, si kuano kay kuano ang totoo niya, pero nakuan lang. Kakan na istorya. Si kuano ta na kadawat ang tagingani. Pero kay wala man claim. Ano? Ay sa atong paghuman, sa atong pag-close, nay usa ka tawo nga unsa to yang nagpatad siya ba? Mo dili pa siguro luto. Basta buta na nato luto, nagpatad siya. Unya giingnan siya nga kuan, gibadalan siya sulat. Una, fake news ba to? Di ba na yung mga fake news karon? Ay, fake kanang kuan ba, kanang mga text messages nga, dili tinuod ba? Nanalo ka ng 600,000, nanalo ka ng 400,000, ibigay mo yung account mo. Ngayon na ba? Naman na karon, mga PK ba? Siya, wala na siya nito. Dili mo na tinuod. Gibadalan siya sulat ba? Nga nakadaog ka o ka ng 100 million. And then, kay free nga kanang bisag matulog ka sa hotel, free ka dito for 5 years. And then kay libre nga pamasahe bisag usa imong sakyan for 5 years gyapon. And then kay libre nga kaon sa restaurant for 5 years gyapon. Mo nakabutan dito ba? Ano siya, ay dili mo tinuod, butbut man ni. Butan na niya dito sa iya ato. Tatanaman, tuloy siya doon. Nagtuloy siya payag ba? Pero tanaman niya, pinanakadlaw, hatun nga, 20 mo na yung edad ato, hatun nga, nabot na siya senior citizen, wala giniyag hilabtan. Hatun nga, naingon na yung ito siyang lugar ba? Siyang balay. Audrey, ang paan ng balay ni so-and-so, mo na na. Oo, ako na. Siya nga, wala lagi ni mo ni-claim mo ang nataugan lagi. Pero senior citizen naman siya, 70 na yung edad. Siya nga, nakakay-libre nga lechon, no? Nakakay-libre nga kaon, bisag asa nga restaurant. Tinuod na. Nakakay 100 million nga nataugan. Nakakay-libre nga hotel for 5 years. Nakakay-libre nga pamasahe, bisag usa nga sakinan. Mga bus, jeep, taxi, libre. Ano siya? Wala man yung claim. Ihatod na lang naman si mo ako. Imuha na. Gamita na niya. Nagsakay niyo mo, gamita na niya. Nagtulog niyo sa auto, gamita na niya. Kini nga murag. Kanang flash card, gamita na. Yan rin mong 100 million, no? Kung nauna ang taon siya. Senior, hindi na makadulog ng lechon. Kung nauna siya, tulog sa hotel. Kung saan makadulog sa hotel? Kurog naman tayo ng tuhod, laglakad pa ko. Saan mo naman libre pamasahe nga? Dili naman ko siglaan. Di naman ko makalaan. Saan man ako ng libre kaon nga? Dili naman kayo mga kaon, di ba yun? Saan man ako ng 1 million nga? Umuwi pamilya. Panghatag lang ako, di ba ako kapulusan eh?
Usa ko na ko ni. Nabot po sa iya ang pagmahal. So the point is, usahay, nagmahay ta kay ano man, doubtful mo kita. Doubtful to sa Ginoo ba nga? Ay, dili. Mao ba din ni Lord? Mao ba din kung plano sa Ginoo? Nahimo noon ta ka ng sad prosperity. Nga pag-abot sa tuwa, nahimo tang karbuso, nahimo tang selfish, nahimo ta walay pagpakabana sa Ginoo. So, naot nga bulong sa Ginoo ato nasabtan sa usa ka taon nato nga wala ni gibaliwala ang Ginoo sa Ginoo, absent sa Ginoo sa iyang life experience ba nga wala gyud ang Ginoo ba? Way labot ang Ginoo. So, ang iyang tangatan sa prosperity. Ana po may tabo sa tuwa kung kita dili magmauna sa Ginoo. Dili maghatag og pakabana sa atong Ginoo. Daghang salamat sa pulong sa Ginoo o ginaot na kitang tanan. Bisag gamay siguro nakakuha ka og pagtulungan, nakakuha ka og gamay mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Magtuko sa Pangulo, let's pray. Great God, Heavenly Father, Lord, we thank you so much for thy word. Help us, Lord, sa pag-apply nini. Na i-pray, Lord, ikaw Ginoo na kita whatsoever Ginoo ang kinahanglan financially, materially, physically, emotionally, spiritually, Lord God, na bahid sa kinabuhi ng hindi kinahanglan. Among gitugyan ka niyo, may pray, Lord, ikaw Ginoo mag-uban ka namin. Sa Lord God, fulfill na mo sa iyong gusto sa among kinabuhi. Help us, Lord. Tapos sa kanang Ginoo nga magiging mindful diya kami mo sa time na mabot ng sa among prosperity o kami may mo wala ikaw sa mga kinabuhi Diyos sa tanan ang gisali salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo karon kolekta siguro sa atong mga prayer requests. Di sa pa to ang mga nagsulat sa prayer request pero kinahanglan gini mo nga may baluan sa tanan. Kinahanglan mo may baluan sa tanan, maampuan sa tanan. Kaya kung sa nasulat mo dito, isa ra mga tao makaampuan. Isa man ang mga prayer request. Ay, si Ma'am Lynette. Kamusta mo? Ako na to si Ma'am Lynette sa nag-apply siya for promotion mo. So kailangan na kayo mga demo tapos i-interview pa ka. So yan po na to wisdom niyatag sa Ginoo siya. Kay nung pati pastor na promotion daw is belongs to God or something na. So yan po na to tagaan siya kaalam sa iyang interview. So yung mga demo po na makapasado siya. Kisa pa na prayer request. Yan po na to si Brad Carl. Yung naglayan ng lawas na to. May panglawas sa matagusa na nagkasakit po. Yan po na to. Isa pa yung mga kuwanan. Kailangan natin yan po. Yan po na to guys. Si teacher. 29 po. Kuha na to let exam ni Teacher Angeline nga unta makapasa na siya. Kay para mo daw sa bulotong sige no ang iyangan do. So ihatag na sige no. And then isa pa na iba prayer request. Si Ma'am Lynette. Provision sa para magpalit og laptop ni Kiara kay anay ng college kailangan anak sa karon sa pagkakaroon kailangan pagkaya senior high school kailangan ko ganit. So sa sabay ay prayer request Pastor Ruel. Pray ko sa karon Saturday na taga-gusto sa Ginoo sa pagbalik sa reunion Saturday. Kaya po na to
glute. Okay, ako na to si una ang ministry dito sa yung Cortes na Corella, hindi kay Pastor Noel Cañete. Kaya po na to tagaan sila sa Ginoo glute. Kaya nag-ampo sila sa Ginoo glute para makakanagin sila ba, makakonstruct sila ng building na makapagusto kaya sila. Kaya di sila ang kuhan, sila ang glute. Mayroon si Pastor Ruel nga, istinala ko ni Dre. Di ba ni approach mo sa tayo na, what if paano na ito division Dre para mas tako. Dili mo sugot. Kay printers sa mga sila. So yan po na ito, makakita sila glute kay para karang building. Matabangan na. Tabangan na tanday. Tabangan na gamot-gamutan na. So iya po na ito ang glute nga kuhan. Gikinanglan sa mission dito sa New Cortes ni Corella. Then, ang iyahang wisdom po, kaya na sila yung family reunion, Pastor Ruel, na sila yung family reunion karong Saturday, niya magwali siya, kaya dili man tanan yung so, luwas. So, nasa yung mga parinti nga, dili luwas. So, kanang masabta nila ba, ang presentation sa gospel, makaano sila galawasan sa inyo. Then, isa pa na ay prayer request. Si Ma'am Luz. Good health sa senior citizen o provision po sa ilang mga medication. Kaya naman na sila yung mga siyempre kung nakakagibati, lagi kay paliton ng kapanggal. So sa ilang medication, provision sa ilang panginakalan. O good health. Para magamit sa bulatot sa mga. Kinsa pa? Sabay, may prayer request. Si Kan. Ampo na kuya, buti ang isang may kuya, pero wisdom na siya. Kan, pansunod tayo niya na resta niya. Kaya itas mo siya, madala na ako kami sa simbahan niya. Iyan po, pampo daw ni Vince nga wisdom sa ilang upcoming exam. May upcoming exam. So, kaalam na. Secret na ay tulo. Number 1, study. Kadua, study. Katulo, study. Yapo. So, ako ko na to ang wisdom niya o guidance niya na madala niya yung mga amigo sa simbahan. Then, isa na yung mga prayer request kay wala na? Yan po, pwede ninyo ang Bible school kay kurag may mga mag-graduate. So, yan po na ito nga na apoy mapuli. Yan po na ito nga na mapuli kay siyempre, ang may gusto din, bisa gandungan na nagamit po sa simbahan. Kay require na mo Bible study, require na mo soul winning, require na mo bisita. So, kanang required na ang mga Bible student sa pagbuhat niya. So, salamat sa Ginoo nga sa tayo sa gamit po sa Ginoo. Then sa batong kuanan. Na? So isa naman ni kabuo katong kuan diri Naam siguro na to ang prayer request na. Ibutasan na to i-collect sa palihog Vince. Ulik sa itong mga prayer request. And then ikaw man, magkuha lang siguro isa-isa po. Then, yun din na to si Brother Simple sa pagkampo sa offering. Inig ka human kuha sa prayer request. Isa lang ang sudlanan. Iyabo lang siguro din, bitang sa lamisa, brad. ibutan na lang din sa lamisa. Kuha lang kami sa isa. Ikaw man.
Once again, sa mga wala kawan, yan po na to ang scripture lesson presentation sa grade 3 students karong Sunday. And then, Drea, mo sa bigas. Ang ano to si Sir Simple sa pag-ampo sa offering. Amen. Okay, yata ibutan mo ninyo din yung offering and then magwala mo prayer request. Katara po na nag-submit ang prayer request ng mga tayo para ako ba na nagsulat maka trade ba?